Salamat sa Panginoon ngayong umagang ito. Muli tayo ay magpapatuloy sa ating pagbubulay-gulay. Napakabuti rin Diyos sapagkat pagkagising ng ating mga mata ay nakabungad sa atin ng pagkakataon na tayo makugbulay-gulay ng kanyang mga salita. Bago na tayo muna umawit ng tunay na kapayapaan. Praise God. Nanatag ang aking isipan, pagsubok man ang dumating. Ang Diyos ang gumagabay sa isip ko damdamin. Ang kanyang mga kamay aking gabay at patnubay, tanging sa piling niya lubos ang ligaya. Anumang kalagayan, isipin ang problema, ilapit sa kanya, tiyak ang tugon niya. Sa piling ng Panginoon, wala nang pag-alala, at hindi na kumuling mangangamba. Ang tunay na kapayapaan sa Diyos ko lang nakamtan. Isa pa mula sa umpisa, panatag ang aking isipan, pagsubok man ang dumating. Ang Diyos ang gumagabay sa isip ko damdamin. Ang kanyang mga kamay aking gabay at patnubay, tanging sa piling niya lubos ang ligaya. Anumang kalagayan, isipin ang problema, ilapit sa kanya, tiyak ang tugon niya. Sa piling ng Panginoon, wala nang pag-alala, at hindi na kuling mga rambang. Ang tunay na kapayapaan sa Diyos ko lang. Sa piling, hallelujah, minsan pa. Sa piling ng Panginoon, wala nang pag-alala, at hindi na kumuling mangangamba. Ang tunay na kapayapaan sa Diyos ko lang. Ang tunay na, hallelujah, ang tunay na kapayapaan sa Diyos ko lang nagkamtan. Hallelujah, glory, hallelujah. We praise your name, we glorify your name, Jesus. We worship you, Jesus. We worship you, Holy Spirit. Hallelujah, Father God, we worship you, we love you, we adore you, we magnify you. Hallelujah. You are worthy to be praised, O Lord. Salamat po sa inyo sa umagang ito.
sapagkat patuloy na po kami sinasamahan, Panginoon. Patuloy ko po kayo magpahayag sa amin sa umagang ito. Pagpalain yung oras na aming na magagamit, Panginoon. Sa iyo po namin pinagkakatiwala ang pag-aaral na ito. Kayo po ang patuloy na maitaas, Panginoon, at patuloy na akong maibaba. Kailangan po ang dapat makilala, Panginoon, dapat makapurihan po, Diyos, sapagkat kayo ang dahilan ng lahat, O Lord. Kami ay nag-aaral lamang upang matuto, upang makaunawa, Panginoon, makaalam, Lord, para sa hinaharap namin. Alam namin malapit ka nang dumating, Panginoon. Kaya Ama, sa umagang ito, patuloy po kami papasalamat sa inyo sa mga dumating sa aming buhay, Panginoon. Salamat po, Diyos. Salamat po, Holy Spirit. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Isang pagpalang umaga po sa bawat isa na kasama po namin sa FB Live. Good morning po, Brother Ivan Kier Tataro Castro, Sister Anita Katembong, Sister Cherry Pimentel, Brother William Villacorta, Sister Josefina Lumapad, Sister Ining Ruiz, good morning po. Sister Oliver Martinez, Brother J.D. Salarda, Pastora Mary Chris Claudio, at ganoon din po sa iba pa. Good morning po. Amen, President. Bago basahin yung text, siya nga pala, pinapaalala ko sa inyo na yun ang nangyayari sa buong mundo ngayon ay nakatutok sa Israel. Kaya kayo bilang responsible Christian, iwasan nyo muna yung mag-post ng mga bagay-bagay na walang kwenta. Ang bantayan nyo, yun nangyayari sa Israel. Kasi buong mundo na yun nakatutok sa Israel. At yung mga bagay na nangyayari sa Israel ay nakahula na yan. Tandaan nyo, malapit na dumating ang Panginoon. At ang binabantayan dyan, kung yan ay magtutuloy-tuloy, pwedeng World War III. Kasi isa lang ang plano ng mga Arab country. Burahin ang mga Hudyo sa mapa. Papayag ba kayo? Kaya talagang binabantayan yan. At marami ng, kahit sa YouTube na lumalabas, ang kalimitang lumalabas na turo ngayon, puro rapture. Talagang palapit ng dumating ang Panginoon. Kaya, maging responsible Christian tayo. Huwag na yung kung ano pinapost natin. Tutukan nyo, bantayan nyo, makibalita kayo kasi tandaan nyo, ang sentro lahat, nakahula na yun sa Bible. Prophetic na yan. Ang sentro talaga ng gera ay Israel. Ang Amerika wala sa Bible. Pero ang Israel ay nasa Bible. Sila talaga ang gegerahin. Ang Amerika lamang ay tutulong. Kaya pag sumiglap ang gera dyan, ay talagang yung palapit na tayo sa tribulation period. Kasi magmamahalan langis. Or talagang magkakahirap-hirap na. Kaya mag-pray tayo. Ang unang-unang bantayan natin yung ating relasyon sa Panginoon. Kaya sabi ko nga, itong devotion na to, malaking bagay ito para tayo ay patuloy na ma-develop. Kaya salamat sa Panginoon. Kaya yun lang, paalala ko lang sa inyo na patuloy yung alamin, no? Kalimutan nyo muna yung mga ibang mga pinag-aabalahan nyo pagdating sa Facebook. Makibalita kayo. Kasi nagkakaisa na yung mga Arab country. Yung Iran, yung Syria, yung Hezbollah. Kaya pag nakailam na yung Turkey at Russia, nasa prophetic na yan. Sa Bible na yan. Kasi
ang Russia ay nasa Bible, nasa aklat ng Jeremiah. At possible na ang Russia ay tutulungan ng China. Kaya ganyan yan, magiging World War III na yan. Kaya, siyempre, pag gera, hindi maginhawa. Ang apektado niyan ay mga mamamayan, mga civilian. At pag gano'n ang nangyari, talagang magsasarado mga border, magkakahirap-hirap na, hindi na magmamahal ang bilihin. Talagang baka wala ka pang mabili. Pahirap na. Isipin nyo na lang ang pandemic na control. Lalo pa pag gera. Yung China, nandito sa tabi natin. Mainit na rin yan kasi binangga ng barko ng China ang Pilipinas. So, umiinit na yan. Kaya, tayo magbantay, magmasid. Yun lang. Paalala ko lang sa inyo. Okay? Basahin natin yung ating text. Ang text po natin sa umagang ito ay sa John chapter 12 verse 9 to 11 at ang topic po natin ay plan to kill. John chapter 12 verse 9 to 11. Nabalitaan ng maraming Hudyo na si Jesus ay nasa Betanya, kaya't nagpunta sila roon upang makita siya at si Lazaro na kanyang muling binuhay. 10. Kaya't binalak ng mga punong pari na ipapatay din si Lazaro. 11. Sapagkat dahil sa kanya'y maraming Hudyo ang humihiwalay na sa kanila at sumasampalataya kay Jesus. Amen. Okay? Tayo ay magbalik sa ating pinag-aaralan. So, sa John 11:45 to 47, pakibasa nyo nga. John 11. Bago tayo magtuloy-tuloy sa binasa ni Ate Angel. John chapter 11 verse 45 to 47. Marami sa mga Hudyong dumalaw kina Maria ang nakakita sa ginawa ni Jesus at sumampalataya sila sa kanya. 46. Ngunit may ilan sa kanila na pumunta sa mga Pariseo at ibinalita ang ginawa ni Jesus. 47. Kaya tinipon ng mga punong pari at mga Pariseo ang mga kagawad ng Sanhedrin. Kanilang sinabi, ano ang gagawin natin? Gumagawa ng maraming himala ang taong ito. Amen. So, dito, kung babasahin natin yung verse 9, Sir Rami. Verse 9 ng John 12. Nabalitaan ng maraming Hudyo na si Jesus ay nasa Betanya, kaya't nagpunta sila roon upang magkita siya at si Lazarus na kanyang muling binuhay. Amen. So, dito ay patuloy natin maintindihan yung mga tao talagang patuloy na naghahanap ng yung sign, yung ano man Tagalog ng sign? Palatandaan. Talagang maraming ganyan. Di ba nga lagi sinasabi sa inyo, yung himala ay hindi talaga garantisado o patunay na pagdating sa kaligtasan. Kasi bakit naghihimala ang Panginoon? Para patunayan lang na kasama natin ang Diyos. Kaya gumagawa ang Diyos ng himala para makita ng mga tao na kasama nila ang Diyos. Pero ang himala ay hindi talagang katibayan o patunay ng kaligtasan. Kundi ang himala ay ginagawa ng Panginoon para malaman ng mga tao na ang Diyos ay talagang totoo ang kanyang mga salita. Kaya kung bubulay-bulay natin yan at babalikan natin, kaya sa paggawa ng himala ng Panginoon, may dalawang epekto yan. Pero ang mga tao, hindi lahat ay maniniwala. Kaya nga naman sinasabi natin na talagang miracle will not guarantee salvation. Kasi nga, hindi ang himala ang talagang gustong
maging sandalan mo o sandigan mo para ikaw ay maligtas. Talaga, ang gusto ng Panginoon para ikaw ay maligtas, gusto niya manampalataya ka sa kanyang mga salita. Kaya, ulitin mo yung verse 9 para John matutok 12, tayo. John 12:9, nabalitaan ng maraming Hudyo na si Jesus ay nasa Betanya, kaya't nagpunta sila roon upang makita siya at si Lazarus na kanyang muling binuhay. Amen. So dito, dapat yung mga tao nasa Jerusalem na, nagtitipon na. Pero, di ba nga, ang Panginoon ay simula ng binuhay niya si Lazaro at pinagbantaan na siya ng mga leader ng mga Hudyo at mga Pariseo. Anong sabi sa chapter 11? Lumayo na siya sa mga tao. Hindi na siya nagpapakita kasi naghihintay na lang siya ng oras niya. Tapos na yung panahon ng pag-iwanan niya ng himala. Tapos na yung panahon na talagang lagi siyang nasa labas. Nasa Jordan, kung saan-saan. Tapos na yun. Naghihintay na lang siya ng panahon. Kaya kung makikita yun sa verse 12, 13 and 14 and 15, ang susunod na pag-aaralan natin, yung triumphant entry. Palapit na ang Panginoon sa kanyang nakatakdang oras. Anong ibig sabihin? Kasi, pasikat ng pasikat ang Panginoon. At habang pasikat ng pasikat ang Panginoon, ang nangyayari naman sa mga Hudyo, yung mga nasa templo, alala naman sila. Bakit? Nahati na sila. Marami nang tumitiwalag sa kanila. Kaya ito mga tao na nakakita doon sa ginawa ng Panginoon. Kasi yung ginawa ng Panginoon, hindi ordinary yun. Bakit? 4 days nang patay si Lazaro. At naimbalsa mo na. Bakit? Nakabalot na eh. Nakabalot si Lazaro. Kaya, bagitin natin yung verse, John 11 verse 39 to 40 to 41. Verse 39 ng John 11. Alisin ninyo ang bato, utos ni Jesus. Ngunit sumagot si Marta, Panginoon, nangangamoy na po siya ngayon. 4 na araw na siyang patay. 40. Sinabi ni Jesus, hindi ba't sinabi ko sa iyo na kung sasampalataya ka sa akin ay makikita mo ang kaluwalhatian ng Diyos? Okay, doon na lang muna. So dito, talagang alam na maraming tao na talagang wala na. Patay na. 4 days na nga eh. Ang alam nga ni Maria eh, naaamoy na eh. Kaya talagang uugong ang pangalan ng Panginoon sa kanyang ginawa. Kaya mga tao, tandaan nyo, eh talagang, ano ba tawag doon, yung masugid o masikap na talagang excited sila na makakita ng mga extreme miracle. Pero sa kabila noon, yung mga leader ng mga Hudyo at Pariseo, iba na yung dating sa kanila. Para nangyayari, nalalaos na sila. Yun na yung epekto niyan. Yung unti-unti na silang nalalaos. Mga kapatid, mula pa noon, no, sa Old Testament, kaya ang mga tao excited sa himala kasi ang templo o ang mga Saduseo hindi gumagawa ng himala. Ulitin ko, mula pa sa Old Testament hanggang sa dumating ang Panginoon, ang templo ng mga Saduseo walang himala. Kaya naman ang mga tao talagang naghahanap. Kasi may katibayan.
may katabayan nga na sila'y na ang Panginoon ay sa Diyos. Kasi may himala. Ang templo, walang himala. Pero gumagawa lamang o ginagamit ang Panginoon ng himala, di ba sabi ko nga sa inyo, para patunayan lamang na kasama natin ang Diyos. Hindi gumawa ng himala ang Panginoon para talagang maligtas ang tao, kundi para maging patunay ito na ang kanilang ipanangaral ay tama, tunay, tumpak. Ikot muna natin bago tayo magtuloy-tuloy sa Mark 16:20. Mark 16:20. Marcos chapter 16 verse 20. Humayo nga at nangaral ang mga alagad sa lahat ng dako. Tinulungan sila ng Panginoon sa gawaing ito. Pinatunayan niyang totoo ang kanilang ipinapangaral sa pamamagitan ng mga himala na ipinagkaloob niya sa kanila. Yun. So, yung miracle na ginagawa ng Panginoon ay katibayan lamang na totoo ang salita ng Diyos. Pero hindi yan ang katibayan para ikaw maligtas. Kaya nga kahapon, may mga report sa akin kahapon na dahil nagigera na nga sa Israel at sa Middle East, sabi ng mga nalaman kong balita, ay gumawa na tayo ng mabuti. Dahil pakaramdaman nila, ay lalaki talaga ang gera at mapapahamak sila. Para maligtas, gumawa ng mabuti. Mga batid, yung ganyang katuruan ay gawa ng mga pagano yan. Yung paggawa ng mabuti para maligtas, hindi turo ng Biblia yan. Ang paggawa ng mabuti, maganda. No? Kasi itinuturo ng Biblia. Pero para maligtas ka, yan ay galing sa pagano. Tayo gumagawa ng mabuti, pero kailangan munang maligtas. At ang resulta nito, paggawa ng mabuti. Ano man? Tayo ay naliligtas o naligtas kaya gumagawa ng mabuti. Hindi tayo gumagawa ng mabuti para maligtas. Tandaan nyo yan, ha? Pag sinabi ng mga tao o ng mga kaharap ninyo, ay, gera na sa Middle East. Nagkakampi-kampi ng mga bansa. Yes, totoo yun. Posibleng mag-World War III pag hindi naagapan niya. At nakahula na yan. Yan ang binabantayan. Kaya, sabi ng iba, gumawa ng mabuti. Bakit ngayon ka lang gagawa ng mabuti? Kasi, ulitin ko sa inyo, ang paggawa ng mabuti ay hindi basihan ng kaligtasan. Anong basihan ng kaligtasan? Anong basihan ng kaligtasan? Pananampalataya. Kaya ganyan din. Ganyan din sa ating pinagbubulay-bulay. Kaya, ang himala ay ginagawa ng Panginoon at pinagagawa sa mga alagad para patunayan yung kanilang pangangaral ay totoo. At kumikilos ang Diyos, totoo. Kasi, ang templo, never na, meron ba kayong nabasa sa Bible na ang templo ay naghimala? Kilala mga pare. Pero never silang gumawa ng himala. Ang patuloy na nilang ipinapakilala yung batas. Kaya ang mga tao, excited. Di ba sabi ko nga sa inyo, pag merong sunog, talagang pinupuntahan niya. Ganyan din ang Panginoon. Dahil siya ay nag-aapoy sa pamamagitan ng Banal na Espiritu, talagang yung mga pagkilos at hakbang niya, pupuntahan ng mga tao. Kasi nga, excited sila sa extreme miracle. Pero ang Panginoon, umaalis, lumalayo. Lalo na, ang epekto kasi ng miracle, dalawa. Pwede kang mailapit sa Diyos, pwede ka rin
mailayo sa Diyos. Bakit? Ano ang nangyari? Sa verse 47 sa rami, John 11 verse 47, balikan na natin. Verse 47, Kaya't tinipon ng mga punong pari at mga pariseyo ang mga kagawad ng Sanhedrin. Kanilang sinabi, ano ang gagawin natin? Gumagawa ng maraming himala ang taong ito. Amen. So, yung mga tao na nakakita ng himala, nung nabuhay si Lazaro, nagpunta saan? Sa mga pariseyo at mga pari. Nahati. Yung iba naman, binabantayan nila ang Panginoon kung saan siya naroon. Bakit? Hindi na kasi lumalabas sa Panginoon eh. Nag-stay na lang siya sa isang lugar. At ang ginagawa niya, pumupunta siya sa kaibigan niya, sa mga kaibigan niya. Kasi nga, itong mga susunod na tagpo ng kanyang pananatili o ng kanyang buhay ay magpapakita na siya sa Jerusalem. Yung biglang nawala at biglang lalabas. At yung mga tao, sabi sa verse 12 and 13, bagan ay binasa natin, pakibasa mga starami, John 12, verse 12 to 13. 12, Kinabukasan, nabalitaan ng maraming taong dumalo sa pista na si Jesus ay papunta sa Jerusalem. 13, Kumuha sila ng mga palapa ng palmera at lumabas sila sa lungsod upang siya'y salubungin. Sila'y sumisigaw, Purihin ang Diyos! Pinagpala ang dumarating sa pangalan ng Panginoon. Purihin ang Hari ng Israel. So, eto, sikat na ang Panginoon. At yung kasikatan niyan, magdudulot na sa kanyang kamatayan yan. Talagang manganganib na, pagpapalanuhan na siyang patayin. Hindi lang siya, pati si Lazaro. Kaya sa verse 9, pakiulit ulit. Verse 9, Nabalitaan ng maraming Hudyo na si Jesus ay nasa Bitanya, kaya't nagpunta sila roon upang makita siya at si Lazarus na kanyang muling binuhay. So, yung mga tao na nahati, yung mga Hudyo na nakakita, yung iba doon, sinundan ng Panginoon. Kasi nga, ang habol nila, himala. Himala ang habol na. Meron mga ganyang, ngayon, mga Christian. Pag walang himala, mahina. Pag walang himala, hindi sila pumapasok sa church. Ang basehan na kanilang pananampalataya ay himala. Kaya pag wala ng himala, hindi na sila lumalapit. Bakit? Nung ang Panginoon ay hindi na gumagawa ng himala, nawalaan na rin yung mga yan. Nawalaan na rin yan. Bakit? Nung ang Panginoon ay nakapako na, nasa na yung 5,000 pinakain niya? Nasa na yung mga pinagaling niya? Amen? Naintindihan niyo ba yun? Nasa na yung mga nakakita ng himala, ng miracle? Nasa na yun? Nung hindi na gumagawa ng himala, ang Panginoon, wala na rin yan. Kasi ang gustong basihan ng Panginoon, hindi himala. Na dapat na maging basihan natin ay hindi miracle. Ano yun? Ano dapat na maging basihan natin? Salita ng Diyos. Salita ng Diyos. Yan ang gustong makita ng Panginoon sa atin. Maniwala tayo sa kanyang mga salita. Kasi ang himala, talagang, tingnan nyo nga, ano ang epekto sa mga Hudyo? Di ba nahati sila? Hindi lahat talagang nanampalataya. Kasi, yung iba pumunta saan? Sa mga Pariseyo at mga Saduseyo. Sinumbo yung ginawa ng Panginoon. Binuhay na naman si Lazaro. Binuhay si Lazaro. Kaya ito mga pare, dahil alam nila binuhay si Lazaro, ang gusto nila, patayin uli. Kaya verse 10 sa rami. Verse 10, Kaya't binalak ng mga punong pari na ipapatay din si Lazarus.
So dito makita nyo, dalawa na yung naging hadlang. Ang Panginoong Yesus at si Lazaro. Bakit? Si Lazaro kasi ang ebidensya, ang katibayan, di ba, pero yung mga 4 days na. Sana kung 2 days pa yan 4 days na. Si Pastor Josiah nga ng 4 days na Laglag na yung kanyang bigote sa sahig Nung tinanggal namin yung kumot, talagang nag-decompose pa tawag doon. No? Itong tenga, laglag na Nakita ko kasi, nung binutas namin yung dingding niya. Dahil si Pastor Erling ang nakakita. So, talagang matindi na yung amoy. Kaya naman, ang mga tao, talagang, yung iba excited, pero itong iba, nagpunta sa mga Pariseo, talagang, sinabi nila yung ginagawa ng Panginoong Hesus at nagdulot sa kanilang matinding pag-aalala, panganib. Bakit? Kasi pag ikaw talaga ay nangangaral at lumalakad ka sa kalooban ng Diyos, ang buhay mo talaga manganganib. Ano yung sinabi ko? Kagaya ng ginagawa ng Panginoon, pag ikaw talaga ay sumunod sa Ama, expected mo na yan. Hindi lahat matutuwa sa iyo. Hindi lahat. At talaga magdudulot pa yan ng kasiraan sa iyo. Gumagawa ka na ng mabuti. Yan ang sinasabi ko kay Diyos Gumagawa ka na ng mabuti, magiging masama pa ang dating sa iyo. O ang dating sa kanila. Magiging masama pa ang dating. Bakit? Ang lumalakad sa kalooban ng Diyos, ang natutuwa dyan, yung totoong mananampalataya. Pero yung mga unbeliever, hindi matutuwa sa iyo. Bakit? Kasi nga, gumagawa ka ng kalooban ng Diyos Now, verse 10 pakiulit sa ramin. Verse 10. Kaya't binalak ng mga punong pari na ipapatay din si Lazaro. Mga kapatid, unawain natin to. Yung pagpatay ba, gawain pa ba yun ng mga mananampalataya? Diyan yung makikita na sila ay hindi totoo. Bakit? Wala nang pagkakaiba sa unbeliever yung ginagawa nila. Yung pagpatay ba at pagpaplano ng pagpatay, gawain ba yun ng mga totoong nasa Diyos? Uulitin ko. Yung mga kumikilala ba sa Diyos, gawain ba nila yung pagpaplano? Yung pagbabanta para patayin? Hindi yan gawain ng mga may takot sa Diyos. Anong nakasulat sa kautusan ng mga Hudyo? 10 utos. Huwag kang papatay. Bunoy mo, mismo sila ay hindi naman nila sinusunod ang kautusan. Kasi nakasulat sa 10 utos. Huwag kang papatay. Huwag kang magsisinungaling. Pero sila, hindi nila ginagawa yan. Ang Panginoon nga, minsan, tinulungan na nga sila Sabi ng Panginoon, sa Matthew 23, basahin nyo nga, 23 verse 1, Daniel, Matthew 23 verse 1. Mateo chapter 23, Verse 1. verse 1. Sabi po dito, pagkatapos ay sinabi ni Jesus sa mga tao at sa kanyang mga alagad. 2. Ang mga tagapagturo ng kautusan at ang mga Pariseo ang kinikilalang tagapagpaliwanag ng kautusan ni Moises. 3. Kaya't gawin ninyo ang itinuturo nila at sundin ang kanilang iniutos. Ngunit, huwag ninyong tularan ang kanilang ginagawa sapagkat hindi nila tinutupad ang kanilang ipinapangaral. Okay, thank you. So dito, malinaw na maintindihan natin, binakapan pa sila ng Panginoon. Pakinggan nyo yung mga tinuturo nila. Pero, huwag niyong tutularan yung kanilang pamumuhay. Dahil hindi nila sinusunod yung
itinuturo nila. Kaya naman ng Panginoon, talagang itinuturo ng Panginoon ay yung tamang pamumuhay. Hindi lang basta, alam mo ang Biblia, hindi lang basta, alam mo yan, cover to cover, kundi yung tamang pamumuhay. Amen? Kaya, sa verse 10, makita nyo rito, sa verse 10 ng John chapter 12, no? Yung kaisipan ng mga Hudyo na ipapatay ang Panginoong Jesus at si Lazaro, hindi nagawain ng mga ng mga talagang may takot sa Diyos. Yun ay gawain ng walang takot sa Diyos at yung mga hindi naniniwala sa Diyos. Ganyan yung mga pari. Oo, nasa templo nga sila. Kita nyo, bakit ang mga Hudyo, noong ang Panginoong Jesus ay nagwala sa templo, pinagtatapon niya yung mga nagpapalit ng mga paninda. Bakit siya nagalit sa Panginoon? Kasi yung templo ay yung kanilang pinaka-opisina. Yung kanilang pinaka-hideout. Bakit sinabi ng Panginoon na gibayin niyo ang templo at itatayo ko ng 3 araw? Bakit sila galit na galit? Kasi nga, yun yung kanilang palasyo. Doon sila nabubuhay. Pero ang totoo lang, yung templo, wala naman talagang himala doon. Kaya yung mga tao talagang excited makakita ng himala. Pero mga kapatid, uulitin ko, no? Kahit ang Panginoon ay gumawa ng himala, hindi garantisado yan. At yung mga talagang nakakita ng himala ng Panginoon ay tumalikod din sa Panginoon. Nawala din yan, nag-aalisan din yan. Kaya sabi ko nga sa inyo, uulitin ko, yung himala o miracle ay hindi patunay na mga tao ay maliligtas. Amen? Kasi ang gusto ng Panginoon talaga, maniwala ka sa kanyang salita. Kaya verse 11, sapagkat dahil sa kanya ay maraming Hudyo ang humihiwalay na sa kanila at sumasampalataya kay Jesus. Amen. So, nagkakaroon ng partition. Nagkakaroon ng division. Kasi, nahahati na eh. Kasi nagigising na yung ibang mga Hudyo. Alam nyo, pag talagang sabi ko nga, pag ginagawa mo ang kalooban ng Diyos, hindi rin malayo na ikaw ay, malagay sa alanganin. Ipa-persecute ka. Kaya tandaan nyo, ang sign na gumagawa ng kalooban ng Diyos, pinipersecute. Kaya pag ikaw ay hindi pinipersecute, baka wala ka sa kalooban ng Diyos. Naman ba? Kaya, kuminsan, huwag tayong malungkot pag tayo ay pinagbabantaan, pinag-uusig. Naranasan ko yan dito sa atin eh. Huwag tayong malungkot. Kuminsan talaga, kahit ako, nung naranasan ko yan, talagang nagilib din ako. Pero, sabi ko nga, kailangan kong tumayo. Kailangan kong manindigan. Kaya, mga kapatid, ito lang ang gusto kong sabihin sa inyo bago tayo tumalon sa 12, 13, 14 kasi yan ay triumphant entry na. Magpapakilala na ang Panginoon. Magpapakita na ang Panginoon. Lalabas na ang Panginoon. At talagang yung mga tao ay nag-expect sila na tatanggapin ng mga tao yung gusto tatanggapin ng akala nila, tatanggapin ng Panginoon yung gusto nila. Kasi yung mga tao, ang gusto nila ay gumawa ng makabagong government. Yun ang gusto nila.
Akala nila, yun ang gusto ng Panginoon. Kaya naman sa mga susunod na bukas siguro, na pag-aaral natin, ay makikita nila na ang Panginoon hindi natawa sa kanila. Kasi ang gusto nila pang sarili, yung kanilang political na career. Kasi nga gusto nila mag-rebelde saan? Sa Roman Empire. Doon sa mga Romano. Kasi sakop din sila nito. Kaya naman, dito sa pagtatapos natin, sa verse 11, pakwento sa rami. Verse 11, sapagkat dahil sa kanya ay maraming Hudyo ang humihiwalay na sa kanila at sumasampalataya kay Jesus. Amen. Kaya mga kapatid, gaya ng sinasabi ko, ulit-ulitin ko, pag kayo ay lumalakad sa kalooban ng Diyos at gumagawa ng kalooban ng Diyos, talagang may mga tao na magigising. Pero ito ay magdudulot ng panganib sa inyo. Maraming maiinis sa inyo. Maraming either na magbabanta sa iyo. Kasi marami tayong mga pastor sa malayong lugar, yung buhay nila ay nagiging nalalagay na sa panganib. Yung iba ay hinahadlangan ng NPA, binabantaan. Marami na akong nakilalang pastor. Sila ay hinarang ng NPA. Pero sila ay hindi tumigil. Bakit? Kasi katotohanan yung dala nila. Amen? Kaya, ano oras na? 48. So, dito na tatapusin dahil para makapag-umpisa tayo bukas. Mga kapatid, expect nyo na pag kayo ay gumagawa ng tama o kayo ay lumalakad sa kagustuhan ng Panginoon o kalooban ng Panginoon, expected nyo na manganganib ang buhay nyo. Uusigin kayo. Pero, sabi ko sa inyo, yung mga tunay na lumalakad sa kalooban ng Diyos, naninindigan niya. Hindi siya natatakot. Kahit siya man ay pag-uusigin ng kanyang pamilya, o usigin ng kanyang kaibigan, o layuan ng kanyang mga kaibigan, basta ang mahalaga, lumalakad ka sa kalooban ng Panginoon. Amen? Huwag tayong matakot. Kundi, magpatuloy tayo sa kabila ng mga pinagdadaanan natin. Kung may pagsubok man, may pagtitiis, huwag tayong matakot. Ang mahalaga, nasa kalooban ng tayo ng Panginoon. At may mga nakakakilala sa Panginoon. Amen? May mga nakakakilala sa Panginoon dahil sa inyong mga pagtitiis. Dahil sa inyong mga pagpupursige. Sa kabila ng may panganib, ang mahalaga, may nakakakilala sa Panginoon. Amen? Okay, panatag ang aking isipan. Jesus. Sa gabi. Isipan, subok man dumating, ang Diyos ang gumagabay sa isip ko at damdamin. Ang kanyang mga kamay aking gabay at patnubay dahil sa piling niya. Lubos ang ligaya. Ano bang kalagayan? Isipin ang problema, ilapit sa kanya. Iyak ang tugon niya. Sa piling ng Panginoon, wala nang pag-aalala. At hindi na uli mangangamba. Ang tunay na kapayapaan.
kakantahan. Sa Diyos ko lang nakanta, hallelujah, hallelujah. Salamat sa inyo, Panginoon. Salamat po sa buhay nito. Nakanta, at Lord, sa inyo lang namin nakanta. Nakantam ang data po. Salamat po sa pinagkakalog sa amin. Nakantam namin ang lahat ng bagay dahil sa inyo. Sa Kathy. Praise you, Lord God. Salamat sa inyo, Panginoon. Hallelujah. Salamat sa inyo, O God. Dahil nung ikaw ay nasa mahirap na sitwasyon, hindi ka po huminto, Panginoon. Kahit nisip mo na palagpasin ang saro na iyong daraanan, pero sabi mo hindi. Kaya ako naparito para ibigay ang buhay para sa kaligtasan ng lahat. Kaya Panginoon, dalangin ko kami, Panginoon, na sumusunod sa inyo ay makita ang iyong halimbawa na ibinigay na kami, Panginoon, ay patuloy na lumakad sa daang nilakaran ninyo bagamat mahirap, Panginoon. Tulungan niyo po kaming magpatuloy, Panginoon, kahit may mga pag-uusig, kahit may marinig kami na masasakit, kahit ligawin sa amin ang aming kapwa na saktan kami o pahirapan kami o pagtawanan kami. Tulungan niyo kaming magpatuloy at maging masaya, maligaya sa piling ninyo, Panginoon, habang ito'y lahat ay dinaraanan. Salamat sa inyo, O God, at tulungan niyo kami, Panginoon, na ang mga hakbang namin ngayon, lalo sa huling panahon na ito, ay patungo sa pagsunod sa inyong kalooban, O Panginoon. Kung meron po kaming ginagawa o may kalagayan kami na hindi po ninyo nais, Lord, nawa ay marinig namin ang iyong tinig at sumunod kami sa inyong pag-aayos, paglilinis, Panginoon. Tulungan niyo po kami na maging handa sa inyo pong pagdating, Panginoon. At nawa kami, Panginoon, ay magkaroon po ng mas malalim pang kaisipan at ay relasyon sa inyo, lalo sa panahon na ito, Panginoon. At kami, Panginoon, ay bigyan mo ng katalinuhan, lalo sa nangyayari sa aming kapaligiran sa mundo. Lord, kami maging sensible na mga tao, Panginoon, at ang aming mga gawin ay yung makabubuti sa amin at sa inyong gawain, Panginoon. Huwag mo kaming hayaan na gumawa ng bagay na hindi na po mahalaga, Panginoon. Salamat sa inyo, Panginoon, sa inyo pong mensahe ngayong umaga at patuloy nawa ikay gumawa sa amin sa mas malalim pa, Panginoon, na paraan. Bagamat may mga kabataan kaming kasama, Panginoon. Lord, ikaw, Panginoon, ang kikilos at gagawa sa kanila, O God. Ikaw, Panginoon, magpapalalim sa kanila, Panginoon, sa pagkakilala nila sa inyo. At kami rin, Panginoon, Lord, kung kami mga abala sa aming mga ginagawa sa araw-araw na kabuhayan, Panginoon. Lord, ikaw pong patuloy na magpalakas, manguna, Panginoon, at magbigay ng gabay, Lord Jesus. Salamat sa pag-ibig ninyo at sa gabay nyo sa bawat isa. Patuloy namin dinadalangin ang mga bansang kasama ngayon sa gera, Panginoon, na nagaganap sa Middle East. Lord, come, Lord Jesus. Yan ang aming masasabi. Kung ito na ang birth pains na sinasabi nyo, come, Lord Jesus. Lord, come, O God. Lord, walang makapipigil sa inyong plano, Panginoon. Lord, dalangin ko lamang, Panginoon, na maging handa kaming lahat at makipagbaka sa panalangin at ang aming mga mahal sa buhay ay patuloy na mailapit sa inyo, O God. Salamat sa inyo dahil hindi ka po nagkwento lamang kung hindi ito'y totoong magaganap, Panginoon, at iyo pong isinasagawa na. Dalangin ko po ngayong bayang Israel. Lord, salamat po. Ikaw ang commander-in-chief nila, Panginoon. Alam mo ang nangyayari at alam mo kung kailan mo tatapikin ang mga kalaban, Panginoon. Pero kung kailangan maganap ang dapat maganap,
Lord, salamat pa rin sa inyo. Dalangin ko maging matatag ang iyong mga anak sa lugar na iyon. At yung bayang pinili, Panginoon, ay magsisi at lumapit sa inyo. Maghanap sila ng tunay na Diyos, hindi ang ritual. Kung hindi ikaw ang kanilang hanapin, ang tunay na tagapagligtas na ipinangako nyo, dahil makilala din nila, Panginoon. Salamat sa pagliligtas nyo sa kanila. Salamat sa leader nila, Panginoon. Kayo, Panginoon, patuloy magpatatag. Huwag siyang ma-discourage, Panginoon. Magbigay ng katalinuhan. Bigyan niyo siya ng mga payo na tatanggapin na nagmumula sa inyong gabay. Salamat sa inyo, O Panginoon. Salamat sa inyo, O God. Lord, dalangin ko ang aming bayang Pilipinas. Ikaw po, Panginoon, ang mag-ingat dito sa aming mga kababayan sa iba't ibang panig nito, O Lord, lalo na malapit sa karagatan, Panginoon. Ingatan niyo sila, Panginoon. Ingatan niyo sila, O God. At dalangin ko ang gospel ninyo ay huwag mapigilan, O God, at patuloy itong umigting, Panginoon. Ang mga misyonary mo ay patuloy na humayo. Ang iyong mga anak ay patuloy na mangaral at mag-imbita, Panginoon. Salamat sa inyo. Salamat sa inyo. Salamat sa inyo, Panginoon. Lahat ng bagay may dahilan ka. Yes, Lord. Papasalamat kami sa ginagawa po ninyo. Hallelujah. Salamat sa inyo. Sa inyo pong papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Salamat po sa inyo. Good morning po. God bless po sa lahat at sa aming mga babanggitin. Pastor Emil, kumusta ka po? Sister Mercy Dorado, Faustina Robero, Pastora Annabel Husay, Sister Chrysel Centenio, Brother Julius, ingat po kayo dyan, Pastor Jojo Teruel, Kuya Matlanga, God bless you po. Ang kalooban ng Diyos ang mangyari. Brother Udi Velasco, Rowena Beneventura, Morena Mateo, Joren Perez. Morning din po, Ronaldo Enriquez. Ate Budang, Lanika, Mary Ann Osoteo, Sister Telma and family, Rizaldine Perez, Raquel Malaborbor, Eden Danyo, Preston Kalangad, Mila Ingera, Dominga Tataro, Pastor Bert Salarda. Magandang umaga po at God bless you. Bukas po ulit, tandaan po, tapat ang Diyos.